Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 651 Biological Son vs. Ampon na anak. Nang marinig ang sinabi ni Ricardo, saglit na kumislap ang mga mata ni Hamza. Gayunpaman, umiling siya sa sumunod na segundo at sinabing, "Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Sorry, pero sinusunod ko lang ang batas." Ang likas na katangian ng aksidente at pag-atake na ito ay napakalubha. Si Frederick naman ay lalong naging mayabang. Tumawa siya ng malakas at matamang tumingin kay Ricardo, "Ricardo, parang alam mo na ang background ko ngayon, di ba? Ano ang pakiramdam? Nanghihinayang na nasaktan ako sa nakaraan. Makinig kayong mabuti, kayo ni Miranda, ngayon, sisirain ko kayo. Tama, ako ang ampon ni Mrs. Brooks, at sapat na ang pagkakakilanlang ito para makontrol ko kayong dalawa sa loob ng Slockmore. Official Brooks, arestuhin sila. Kung mayroon silang lakas ng loob, hayaan silang lumaban." First. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, tumanggaw si Hamza at muling sumenya sa kanyang mga nasasakupan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang boses na puno ng sumpa ang biglang umalangaw-ngaw. "Gusto mo bang hulihin ang mga tao ng ganoon lang? Damn it, godson lang siya. Frederick, nabaliw ka na ba?" Pagtingin sa direksyon ng boses, isang binata ang mabilis na naglakad kasama ang isang grupo ng mga tao sa tabi niya. Siya ay nagkaroon ng isang kahanga-hangang presensya at isang hangin ng kadakilaan. "Stephen." Nang makita ang binatang ito, saglit na natigilan si Hamza, bakas sa mukha ang pagkagulat. "Pinsan, ikaw ba yan? Paano napunta ka dito?" Nagulat din si Frederick, ngunit mabilis na natigil ang ekspresyon niya. Nagsuot siya ng isang nakakabigay ng ngiti sa kanyang mukha at sinabing, "Mr. Brooks." "Oh, hindi ba ito si Mr. Brooks?" Sunod-sunod na bumati sa kanya ang maraming business people na nakakakilala kay Stephen sa eksena. Sa oras na ito, hindi pinansin ni Stephen ang iba at binaliwala pa ang mga pagtatangka ni Frederick na pasayahin siya. Mabilis siyang naglakad patungo kina Ricardo at Miranda. "Ricardo, Miranda, sorry kung pinaghintay kita. Sana hindi pa ako huli. Boss." Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang ito, ang eksena ay agad na sumabog sa isang kaguluhan. Anong nangyayari? Ang panganay na anak ng pamilya Brooks ay napakagalang kay Ricardo at Miranda. "Ayos lang, sakto dumating ka, hehe." Ikinaway ni Ricardo ang kanyang kamay, nagbigay ng isang mahinang ngiti. Sa sumunod na sandali, tinuro niya si Frederick at tinanong si Stephen, "Stephen, balita ko ang taong ito ay ampon ng nanay mo. Ampon mong kapatid." Nang bumagsak ang kanyang mga salita, nagdilim ang mukha ni Stephen, at malamig siyang tumingin kay Frederick. "Fuck. Sino siya sa tingin niya? Nagbabaka sakali siyang gamitin ang nanay ko at ang pangalan ng pamilya Brooks para harapin si Ricardo. Humihingi siya ng kamatayan." Sa mga salitang ito, mabilis na naglakad si Stephen patungo kay Frederick at direktang sinampal ito sa mukha. "Anak ka naman. Bulag ka ba sa tingin mo ay magagamit mo ang aking ina at ang pangalan ng pamilya Brooks para labanan si Ricardo? Napaka-delusional mo." Dahil sa sampal ay napaatras si Frederick. Maging si Hamza na nakatayo sa tabi niya ay hindi napigil ang kiligin, hindi nahuhulaang nagbago ang kanyang mukha. "Stephen, ano ka?" Binigyan ni Stephen si Hamza ng masamang tingin. "Hamza, gusto mong hulihin ang aking hipag at si Ricardo. Pinaghihinalaan mo silang konektado sa isang teroristang organisasyon. Hey, ibig sabihin, hulihin mo rin ako at imbestigahan dahil malapit ang relasyon ko kay Ricardo. Yan. Hindi. Walang ganyan. Kailangan lang nating bumalik si Miranda at magbigay ng pahayag tungkol sa nangyari. Oh, at si Miss Beckman din. Ngunit kung isasaalang-alang ang mapanganib na sitwasyon na kanilang kinaroroonan, sa palagay ko ay mainam na itala ang kanilang mga pahayag sa ospital." Bumilis ang tibok ng puso ni Hamza, at direktang ipinahayag niya ang kanyang posisyon. Nang makita ang ugali ni Stephen, paanong hindi niya alam ang gagawin? Ang isang godson ay hindi maihahambing sa isang biological na anak. Sa harap ni Stephen, wala si Frederick. Sa sandaling ito, tinakpan ni Frederick ang kanyang mukha at bakas sa kanyang mga mata ang sama ng loob at ayaw.
Sa sumunod na sandali, nagpanggap siyang inosente at naguguluhan habang nagtanong, "Stephen, ano ang ginagawa mo? Ano ang relasyon mo kay Ricardo at Miranda?" Ngumuso si Stephen at hindi siya pinansin, itinuro lang siya at sinabi sa katabi niya, "Ilayo mo siya at itigil mo na ang pagpapahiya sa amin dito." Nang matapos siyang magsalita ay ibinaba ng mga tauhan ni Stephen si Frederick at kinaladkad paalis. Sa mata ng mga tagalabas, si Frederick, bilang ampon ni Mrs. Brooks, ay maaaring maging lubhang maluwalhati. Ngunit sa harap ni Stephen, ang lalaking ito ay walang pinagkaiba sa isang ligaw na aso. Matagal nang hindi nasisiyahan si Stephen sa kanyang ina dahil sa pagkuha ng ganoong anak at hindi niya matiis si Frederick. Hindi lang siya mapakali sa pakikitungo sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, nalampasan na niya ang linya kasama si Ricardo. Paano siya binitawan ni Stephen? Napagpasyahan niyang bumalik at putulin ang relasyon ng kanyang ina at Frederick. Nang makita ang paliko-liko ng sitwasyon, natahimik ang lahat ng naroon at naawa kay Frederick. Walang sino man ang maaaring umasa na si Frederick, na naging mapagmataas noong isang segundo lamang, ay mauuwi sa gayong kahabag-habag na kalagayan. At sina Miranda at Ricardo, na orihinal na nakitang walang background o impluwensya sa Slockmore, ay naging mga panauhing pandangal sa pamilyang Brooks. Hindi lang iyon, pagkatapos ng insidenteng ito, siguradong may utang na loob ang pamilya Beckman sa mag-asawang ito. Ang ilang mga tao ay lihim na binanggit ang pangalan ni Miranda at kinakalkula na kung dapat silang aktibong humingi ng pakikipagtulungan sa kanya. Gabi na, sa isang monitoring room ng departamento kung saan nakatalaga si Hamza. Napanood ng lahat ang replay ng aksidente at pag-atake. Nang makita ni Von ang eksena kung saan desperadong pinrotektahan ni Miranda ang kanyang anak, napuno ng hiya ang kanyang mukha. Ms. Low, Mr. Willis, muli akong humihingi ng paumanhin para sa aking mga nakaraang salita at aksyon. Ms. Si Low ang tagapagligtas ng aking anak. Hinding-hindi ko mababayaran ang utang ng pagliligtas ng buhay. Bagamat mukhang klise, napagpasyahan ko na mula ngayon, lahat ng channel at mapagkukunan ng Beckman's Group ay maibabahagi sa Lowe's Pharmaceutical. Kasabay nito, makikipagtulungan kami sa komprehensibong pakikipagtulungan sa Lowe's Pharmaceutical upang ipahayag ang aking pasasalamat at paghingi ng tawad. Ang pinakamayamang tao sa Slockmore ay same time na nagsalita. Kinawean ni Ricardo ang kanyang kamay at sinabing, "Maaari nating pag-usapan ang mga bagay na ito mamaya." Pagkatapos ay lumingon siya kay Hamza at nagtanong, "Opisyal na Brooks, narito pa ba ang mga bangkay ng 4 na mananalakay?" "Anong Officer Brooks? Mr. Willis, Hamza na lang ang itawag mo sa akin. Ang mga bangkay ng 4 na salarin ay nakaimbak sa morgue ng aming forensic department." Magalang na sagot ni Hamza. "Pwede mo ba akong dalhin para makita sila?" Tanong ni Ricardo. Nang marinig ang kahilingang ito, nag-alinlangan si Hamza at baka sa mukha niya ang kahihiyan. Si Stephen, na nasa tabi niya, ay naiinip na nagsabi, "Ano ba ang pag-aalangin? Kung gusto sila ni Ricardo, dalhin mo na lang siya para makita sila." Si Ricardo ay isang mataas na iginagalang na figure sa militar. "Wala ka bang awtoridad para dito?" Humarap si Stephen kay Ricardo at sinabing, "Ricardo, masyado kang low profile. Hindi mo ibinubunyag ang iyong pagkakakilanlan saan ka man magpunta." Nang marinig ito, tumawa si Ricardo at inisip na siya ay pinagsabihan ni Moises dahil sa maling paggamit sa kanyang pagkakakilanlan noon. "Bakit ako mag-aabala?" Nang marinig ito, biglang nanlamig ang mukha ni Hamza. "Oh. Si Mr. Willis ay isang mataas na opisyal ng militar. Tapos, syempre, walang problema. Sumunod ka sa akin." Pagkaraan ng ilang sandali, sa morgue ng Forensic Department, nakita ni Ricardo ang 4 na bangkay. Ang isang forensic na doktor ay naruroon at nagsuot ng isang ekspresyon ng matinding pagtataka habang sinabi niya, batay sa mga katangian ng mga katawan, ang 4 na tao na ito ay matagal nang patay. Ngunit ayon sa mga testimonya nina Ms. Low at Miss Beckman, nakapagmaneho sila ng 4 na sasakyan at naging sanhi ng aksidente at pag-atake na ito. Simple lang. Masyadong kakaiba.
Tumango si Ricardo nang hindi nagkomento, sila ay mga manipuladong bangkay na kontrolado ng dark magic. Nang marinig ito, lahat ng naruroon ay hindi napigil ang makaramdam ng lamig. Nadama nila na ito ay lumampas sa larangan ng normal na pangunawa ng tao. Damn it, sinong gagawa ng ganyan? Sinubukan pa nilang saktan ang aking hipag. Galit na bulalas ni Stephen. Tumingin din si Hamza kay Ricardo at pansamantalang nagtanong, Mr. Willis, alam mo ba kung sino ang gumawa ng dark magic na ito? May kaaway ba si MS Lou sa Slockmore? Ang ganitong uri ng supernatural na kaganapan na lampas sa normal na pag-unawa ng tao ay lampas sa kanilang kakayahang pangasiwaan. Hehe, baka may malaman tayo sa bibig ni Frederick, sabi ni Ricardo na may malamig na ngiti, na nagpapahiwatig ng mas malalim na kahulugan. Si Frederick ay sinugod sa ospital sa unang pagkakataon upang ma-frame si Miranda. Wala siya sa pinangyarihan ng aksidente. Imposibleng walang kamalay-malay si Frederick. Kabanata 652 Isang hindi mapanatag na pakiramdam. Sa loob ng isang silid ng interogasyon sa departamento ni Hamza, si Frederick ay dinala dito ng mga tauhan ni Stephen. Ang batang henyo, na puno ng kumpiyansa at kay abangan nilang oras lang ang nakalipas ay mayroon ng mukha na bagbog at gusot. Naka-off ang lahat ng surveillance at monitoring device sa interrogation room. Dalawa lang ang naroon, sina Ricardo at Frederick. Hindi nakapuso si Frederick dahil hindi naman ito kailangan. Frederick, kumusta ka na? Tanong ni Ricardo na may kasamang ngiti sa labi habang papalapit kay Frederick. Tumingin si Frederick kay Ricardo na may hinanakit at hindi pagpayag sa kanyang mga mata, isang titig na puno ng puot na tila si Ricardo ang kanyang pangunahing kaaway na pumatay sa kanyang mga magulang. First, so you hold such grudges against me. Dahil lang naging asawa ako ni Miranda. At hindi naman ako nagnakaw ng babae mo diba? Bakit ka nagseselos sa akin? Tanong ni Ricardo na may tampo at panunuya sa mukha. Spit. Napaluwas si Frederick, lalong naging pangit ang mukha nang marinig na binanggit ni Ricardo si Miranda. Nilamon siya ng inggit at selos. Oo. Ang kanyang pagkamuhi kay Ricardo ay nagugat kay Miranda. Gayunpaman, ang na itinutok niya kay Ricardo ay hindi man lang tinantanan. Isang invisible force ang lumabas sa maliliit na meridian sa mukha ni Ricardo. Bilang isang Grandmaster expert sa huling yugto ng energy refinement, ang kanyang panloob na enerhiya ay maaaring ilabas mula sa anumang bahagi ng kanyang katawan, pabayaan ang kasalukuyang Ricardo. Snap! Lumipad pabalik at dumapo sa sariling mukha ang globe of speed na iniluwa ni Frederick, na lalong naging sanhi ng kanyang namamaga at bagbog na mukha na mas lalong naging magulo at katawa-tawa. Ah! Ricardo, kasuklam-suklam kang hamak. Sino ka ba para makilala si Stephen? Bakit kailangan mong magkaroon ng Miranda? Ah! Dahil sa selos at galit, nagsimulang sumigaw si Frederick. Pung! Bago niya matapos ang kanyang mga salita, isang talampakan ng sapatos ang dumapo sa mukha ni Frederick, na direktang idiniin ang kanyang ulo sa lupa. Hindi ko kailangan ng tulong ni Stephen para harapin ang mga hamak na tulad mo. I have countless ways to crush you, natatawang sabi ni Ricardo. Bakit ako magkakaroon ng Miranda? Dahil ako ay isang pag-iral na hindi mo maaabot. Habang nagsasalita siya, muling tinapakan ni Ricardo ang mukha ni Frederick, may suot na ekspresyon ng paghamak. Nako, hindi lang ako. Ang aking asawa, si Miranda, ay higit na hindi mo kayang abutin. Sa nakaraan, kasalukuyan, o hinaharap, wala ka kung ikukumpara sa kanya. Tingnan mo ang iyong sarili ngayon, karapat-dapat lamang na year-okon sa ilalim ng aking mga paa. As for my wife, wala ka man lang qualification para matapakan niya. Hehe. Sa ngayon, wala ka lang, alam mo yun. Dahil natapakan si Frederick, walang awa ang mga sinabi ni Ricardo, na tila isang tunay na kontrabida. Naramdaman ang pagmamataas at paghamak ni Ricardo, pagkarinig sa kanyang walang pusong mga salita, ang diwa ni Frederick ay parang tinamaan ng 10,000 suntok. Ang kanyang mukha ay baluktot mula sa pagkakadikit sa lupa, at siya ay humagulgol at nagpupumiglas ng desperadong, tila sa isang estado ng galit.
Dahil bawat salita ni Ricardo ay parang kutsilyong dumudurog sa puso niya. Ano ang pinakamasakit? Sa totoo lang, ang pinakamasakit ay ang katotohanan. Sa sandaling ito, tunay na naramdaman ni Frederick na hindi na siya kapantay ni Miranda, tulad ng isang hamak na pulaka. Pakiramdam niya ay hindi na siya deserving. Kung wala ang pagkakakilanlan ng ampon ni Mrs. Brooks, maaaring siya ay tunay na wala. Ang pakiramdam na ito ay nagdulot sa kanya ng pagnanais para sa kamatayan. Sige, balik tayo sa negosyo. Pinahiya ni Ricardo si Frederick saglit, hinayaan ang sarili ng kaunting ginhawa. Sa wakas ay itinaas niya ang kanyang paa at ngumisi. Ang bastos na ito ay paulit-ulit na sinubukang aibuli ang kanyang asawa, kaya paanong hindi mailalabas ni Ricardo ang kanyang galit? Anong gusto mo? Tanong ni Frederick na nagngangalit ang mga ngipin. Sabihin mo sa akin, sino ang nag-orkestra ng aksidente at pag-atake? Don't tell me na hindi mo alam, siguradong alam mo, malamig na tanong ni Ricardo. Sa pagbagsak ng mga salita, isang mapanuksong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Frederick, at ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya at panunuya. Hahaha, tama ka, alam ko. Pero sasabihin ko ba sa'yo? Ricardo, gusto mo bang malaman kung sino ang may gawa nito? Halika, magmakaawa ka sa akin. Kung hindi, bakit ko sasabihin sa iyo? Napangisi si Frederick. Matapos mapahiya at bugbugin ni Ricardo, ngayon lang ay labis siyang naapektuhan. Ngayon, nang marinig ang tanong ni Ricardo, pakiramdam niya ay nakagawa siya ng paraan para kontrolin si Ricardo. Akala niya ay makakabawi siya sa lupa. Gayunpaman, sa susunod na segundo, napagtanto niyang mali siya. Bakas sa mukha ni Ricardo ang malademonyong ngiti. Buti naman alam mo. May paraan ako para sabihin sa'yo, hehe. Ang susunod na segundo, inabot niya at pinindot ang isang tiyak na acupoint kay Frederick. Makalipas ang kalahating minuto. Ricardo, patawarin mo ako, please. Magsasalita ako. Kakausapin ko. Si Gilberto, ang may gawa nito. Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Gumulong-gulong si Frederick sa lupa sa matinding paghihirap, nasira ang kanyang mga katangian at ang kanyang buong katawan ay basang-basa sa pawis. Nakaramdam siya ng kakaibang agos na dumadaloy sa kanya, parang mga langgam na nilalamon sa kanyang puso. Sa sobrang sakit, maaari pa rin siyang panatilihing mulat ni Ricardo. Hindi niya maaaring hanapin ang kaligtasan, at hindi rin siya maaaring maghanap ng kamatayan. Parang ganito lang. Hehe, kalahating minuto na lang, hindi mo na kaya. Wala pa akong sapat na saya. Ang boring. Tila nadismaya si Ricardo, habang nakatingin kay Frederick na namimilipit sa lupa. Akala talaga ng lokong ito ay kaya niyang kontrolin si Ricardo. Halos mamatay na siya sa pagtawa. Pagkasabi noon ay hindi agad naibsan ni Ricardo ang sakit ni Frederick. Naghintay pa siya ng halos kalahating minuto. Nang mawalan na ng kontrol si Frederick sa kanyang pantog at bituka, at walang sama ng loob ang kanyang mga mata, tanging pagmamakaawa at takot, yumuko si Ricardo at tinapik siya ng ilang beses. Kakausapin ko. Sasabihin ko lahat. Sa sandaling ito, napabuntong hininga si Frederick at sumigaw habang nakahiga sa lupa. Sabihin mo sa akin, sino si Gilberto? Ngumisi si Ricardo. Siya ang kinatawan ng Medical Business Alliance ng Coronet Delta. Dahil hindi ko kaya si Miranda, gusto kong sabutahe ang pakikipagtulungan niya kay Hazel at hadlangan ang pag-unlad ng kumpanya niya. Sinabi ko kay Gilberto ang tungkol sa negosasyon ni Miranda kay Slockmore at Hazel. Sa sandaling ito, ganap na naging duwag si Frederick, na sinasabi kay Ricardo ang lahat ng detalyado. Inihayag niya ang buong kwento. After explaining the process of his meeting with Gilberto, Frederick said, then, right after that, nagkaroon ng insidente sina Miranda at Hazel. Kung hindi si Gilberto ang may gawa nito, sino pa kaya? At pagkatapos ng pangyayari, tinawagan ko siya at tinanong, ngunit wala siyang sinabi. Iyon ang uri ng hindi umaamin o hindi tumatanggi sa ugali. Kung hindi niya ginawa, itinanggi niya ito. Sabi ni Frederick. Nakatayo doon si Ricardo, walang ekspresyon na tumatango,
kumikinang ang mga mata sa malamig na liwanag. Sa sumunod na segundo, lumabas siya ng interrogation room. Hindi na siya mapakali na gawin pa si Frederick. Ang taong ito ay isang payaso lamang, hindi na kayang magdulot ng anumang gulo. Ang pagpatay sa kanya ay madudumihan lamang ang sariling mga kamay. Ilang sandali pa ay dumating na si Ricardo sa morgue. Ginamit niya ang energy tracking technique mula sa Dragon Gaze Heavenward technique sa 4 na bangkay. Gabi na. Sa loob ng madilim at misteryosong bahay, kasama pa rin ni Gilberto ang Yin Master. Sa sandaling ito, ang mukha ng Yin Master ay kumikislap sa kawalan ng katiyakan. Para sa ilang kadahilanan, nakaramdam siya ng pagkabalisa, isang mahinang pakiramdam ng pagmamasid. Siya ay napakasensitibo sa gayong intuition. May pakiramdam ako. Bulong ni Yin Master sa kanyang sarili. Anong mali? Tanong ni Gilberto. Pakiramdam ko ako ang pinupuntirya. Malamig na sabi ng Yin Master. Pagkatapos, naging determinado ang kanyang tono, hindi, kailangan kong umalis sa Slough at bumalik sa tagong mundo ng pamilya Willis. May hindi tama sa pangyayaring ito sa maghapon. Maaari itong magdulot ng problema sa akin. Ano? Yin Master, hindi ba masyadong malayo iyon? Hindi ka man lang nagpakita, minamanipula mo lang ang mga zombie para ma-accident, sabi ni Gilberto na nagbago ang mukha habang nagtatanong. Hindi. Pakiramdam ko ay maaaring mayroong isang mabigat na eksperto sa paligid ni Miranda o Hazel. Hindi, kailangan kong umalis kaagad, umiling ang Yin Master. Ang pakiramdam ng pagkabalisa ay biglang naging napakalakas. Kabanata 653 May halaga ako sa iyo. Nang marinig ang mga salita ni Yin Master, nakaramdam din si Gilberto ng pagkabalisa sa kanyang puso. Ganun ba? Yin Master, ibalik mo ako sa tagong mundo ng pamilya Willis. Kung totoo ang sinabi mo at ang pangyayaring ito ay maghahatid ng kapahamakan na hindi mo kakayanin, hindi ba mas lalo akong nasa panganib? Hinawakan ni Gilberto ang braso ni Yin Master, nakaramdam ng takot sa hindi malamang dahilan. Nang marinig ito, isang malamig na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Yin Master habang nakakunot ang kanyang noo at umiling kay Gilberto. Ano bang pinagtatawanan mo? Makakabalik na ako sa tagong mundo ng pamilya Willis, pero bakit ka sasama sa akin? Huwag kalimutan ang iyong pagkakakilanlan. Ikaw ang may pananagutan sa pag-iipon ng kayamanan para sa pamilya sa labas, sabi ni Yin Master, ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Ngunit kung mayroon talagang isang mabigat na eksperto sa kabilang panig, ako ay nasa panganib sa Slough. Yin Master, hindi mo ako pwedeng iwanan. Pakiusap ni Gilberto. Magwala ka. Ano ang kinalaman ng iyong kaligtasan sa akin? Isa ka lang kasangkapan sa pag-iipon ng kayamanan para sa pamilya. Sa tingin mo ba ay ikaw ang aking superior, at dapat kong sundin ang iyong mga utos? Sabi ni Yin Master, sinisipa si Gilberto at nakasuot ng mapanukso at naiinip na ekspresyon. Sa sumunod na segundo, sinimulan ni Yin Master ang pag-impake ng kanyang mga gamit para umalis. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang biglang umalangaw-ngaw. Sa tingin mo saan ka pupunta? Kasunod ng boses, nakita nila ang isang figure na lumitaw sa sala, na tila wala saan. Sa malamig at mapanuksong mga mata, tinitigan ng figure sina Yin Master at Gilberto. Hehe, andito din si Mr. Carter. Ang galing niyan, naliligtas ako sa hirap na hanapin ka, sabi ng kausap. Kung hindi si Ricardo, sino pa kaya ito? Nang makitang biglang sumulpat si Ricardo, parehong nagbago ang mukha ni Yin Master at Gilberto. Sa sumunod na segundo, isang mabangis na layunin ang bumungad sa mukha ni Yin Master. Imbes na pag-isipan kaagad ang pakikitungo kay Ricardo o pagtakas, pinulupot niya ang kanyang mga daliri sa mga kuko at biglang inabot ang ulo ni Gilberto. Sa sandaling iyon, ang kanyang palad ay naging itim, na nagmumula sa isang siksik at nagtatagal na aura ng bangkay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Gilberto ang pagtayo ng mga balahibo ng kanyang buong katawan. Bumalot sa kanya ang matinding takot, dahilan para manginig ang kanyang kaluluwa. Bilang isang dalubhasang eksperto na ipinadala ng nakatagong mundo ng pamilya Willis upang tulungan siya,
alam ni Gilberto ang ilan sa mga pamamaraan ni Yin Master. Ginawa pa nga ni Yin Master ang hakbang na ito sa harap ni Gilberto, na nagpapakita ng kapangyarihan nito. Ginamit ito sa isang may-ari ng kumpanya na tumangging makipagtulungan sa Medical Business Alliance ng Coronet Delta. Ang may-ari ay dinala sa Yin Master ng mga tauhan ni Gilberto, at ginamit ni Yin Master ang hakbang na ito, na tinamaan ang ulo ng may-ari. Sa isang kisap mata, ang may-ari ay naging isang makapangyarihang kinokontrol na bangkay na pupi sa ilalim ng kontrol ni Yin Master. Hindi inaasahan ni Gilberto na si Yin Master, sa panahong tulad nito, ay gagamit ng walang awa na hakbang na ito laban sa kanya. Nagpaplano ba siyang gawing pupi siya, tulungan siya sa labanan at tulungan siyang harapin si Ricardo? Sa sandaling iyon, parang nahulog si Gilberto sa nagyayelong kalaliman. Ang kanyang katawan at kaluluwa ay ganap na nagyayelo. Ngunit bago pa siya makapag-react, may isang kamay na tila lumabas sa hangin, mahigpit na humawak sa palso ni Yin Master sa itaas ng ulo ni Gilberto. Kung gusto mo siyang patayin, ako ang gagawa nito. Hehe, malamig na tawa ni Ricardo. Basag. Sa sumunod na sandali, nagpapuwersa siya gamit ang kanyang kamay. Sa tunog ng pagkabasag ng mga buto, ang kanang palso ni Yin Master ay dinurog ni Ricardo. Bukod sa kanyang mga diskarte sa pagmamanipula ng bangkay, ang lakas ni Yin Master ay katumbas ng isang peak stage expert ng Apicia Realm. Kahit hindi gumamit ng true energy, walang problema si Ricardo sa pakikitungo sa kanya. Sino ka? Namutla ang mukha ni Yin Master habang gulat na tanong niya. Pang! Hindi nag-aksaya ng anumang salita si Ricardo. Sa sobrang lakas, tinamaan ng kamao niya ang dibdib ng kalaban. Ang mabigat na puwersa ng kapangyarihan ng lupa ay naging sanhi ng pagbagsak ng dibdib ng kalaban sa ilalim ng impact. Puff! Si Yin Master ay bumagsak sa isang pader sa silid at malungkot na bumagsak sa lupa, na dumura ng isang subo ng dugo. Dahil pareho kayong mamamatay, mahalaga ba kung sino ako? Malamig na nagsalita si Ricardo, pansamantalang hindi pinansin si Gilberto habang papalapit siya kay Yin Master ng hakbang-hakbang. Maglakas loob ka bang patayin ako? Ako ay mula sa nakatagong mundo, ang pamilya Willis. Ang aking Panginoon ay si Wicked Bone ng pamilya Willis. Kung sasaktan mo ako, hindi ka pababayaan ng aking Panginoon at ng pamilya Willis. Mula sa sandaling nag-away sila, alam ni Yin Master na hindi siya kalaban ni Ricardo. Sa kabila ng paggamit ng iba't ibang dark arts, wala silang saysay sa harap ng ganap na lakas. Dahil dito, maaari lamang niyang ilabas ang kanyang background sa pagtatangkang takutin si Ricardo. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ricardo. Ang nakatagong mundo, ang pamilyang Willis. Masamang buto. Gaano kaganhawa. Nasisiyahan akong patayin ang mga nauugnay sa kanila. Dahil doon, naging blur ang figure ni Ricardo, agad na nakarating kay Yin Master. Sa susunod na sandali, habang nakatingin si Yin Master ng masama, ang sipa ni Ricardo ay pumutol sa kanyang leeg. Kung mahilig kang magkontrol ng mga bangkay, gagawin din kita. Ngumisi si Ricardo habang nakatingin sa walang buhay na Yin Master na may malamig na singhot. Sa sandaling ito, si Gilberto ay nakatayong naninigas sa kinatatayuan, na pagtantong walang pagkakataong makatakas sa harap ng binatang ito. Nasaksihan ang tila makapangyarihan at maraming nalalaman na Yin Master na pinatay sa unang tingin ni Ricardo, nakaramdam si Gilberto ng hindi maipaliwanag na takot. Kilala mo ba ako? Umupo si Ricardo sa sofa, nakatitig kay Gilberto. Ako naman. Ikaw si Ricardo, asawa ni Miranda. Sa Ayay Lonyo, ikaw ang nabali ang binti ng anak ko. Napalunok ng mariin si Gilberto, may bahid ng takot at hinanakit ang kanyang tono. Oo, ako iyon. Ngayong alam mo na kung sino ako, dapat maintindihan mo ang layunin ko dito, di ba? Tumango naman si Ricardo na may kasamang panunuya. Ako. Huminga ng malalim si Gilberto. May huling salita ka ba? Magsalita ka. Nagbabanta ang boses ni Ricardo, hindi itinatago ang balak na pumatay. Nang marinig ito, mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Gilberto. Napalitan ng takot sa kamatayan ang galit na nararamdaman niya kay Ricardo.
Galit na galit ba siya kay Ricardo at Miranda? Hindi naman siguro. Ang kanyang tunay na puot ay nakasalalay sa kanyang sariling kawalan ng kakayahan, ang kanyang kawalan ng kakayahan na pukawin ang pamilya Willis. Sinisi niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang anak sa kamay ng isang miyembro ng nakatagong mundo, ang pamilyang Willis, na hindi nagawang ipaghiganti ang kanyang anak. Sa halip, inilipat niya ang puot na ito kina Ricardo at Miranda. Gayunpaman, habang kinakaharap niya ang parehong makapangyarihan at nagdudulot ng kawalan ng pag-asa na si Ricardo, ang kanyang pag-iisip ay sumailalim sa pagbabago. Hindi. Huwag kang padalos-dalos. Agad na bulalas ni Gilberto. Oh, bakit? Nagtaas ng kilay si Ricardo. May alitan ka ba sa nakatagong mundo, ang pamilyang Willis? Inayos ni Gilberto ang kanyang mga iniisip sa loob at pagkatapos ay mapilit na nagtanong. Hehe, tumawa si Ricardo. At, Gilberto na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Magkaibigan ang mga kaaway ng mga kaaway. Ricardo, may sama ng loob ako sa pamilya Willis. Namatay ang anak ko sa kamay ng mga tao ng pamilya Willis. Pagkarinig nito, hindi napigilan ni Ricardo na mapangiti, magkaibigan ang mga kalaban. Hehe, may qualifications ka ba? Maaari mo ba akong tulungan na harapin ang pamilyang Willis, o ano? Kaya ko. Mabilis na tumugon si Gilberto, pagkatapos ay nagbago ang kanyang tono, anyway, I've worked for the Willis family for many years. Alam ko ang ilan sa kanilang mga sekreto. Naniniwala akong may halaga akong ibibigay sa iyo. Kasabay nito, ang kanyang mga mata ay kumikislap, at siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, basta mangako ka na ililibre mo ako, sasabihin ko sa iyo ang mahalagang impormasyon ngayon din. Nahaharap sa buhay at kamatayan, ang katapatan ni Gilberto sa pamilya Willis ay hindi na mahalaga. Lalo na kung isa sa alang-alang ang kamakailang mga serye ng mga kaganapan na nagpainit ng kanyang damdamin sa kanila. Namatay ang anak niyang si Xander sa kamay ni Kevin. Ang pag-uugali ng Yin Master na ipinadala ng pamilya Willis ay lalong nagpapahina sa kanya. Alam niya na ang kawalang galang ni Yin Master sa kanya ay hindi lang sa sarili niyang ugali. Ito ay nagpapahiwatig ng kung paano siya ay perceived sa loob ng hanay ng pamilya Willis. Sa kanilang mga mata, si Gilberto ay isang kasangkapan lamang, na disposable sa anumang sandali. Oh, anong impormasyon? Sabihin mo muna. Tanong ni Ricardo na may matinding interes. Kailangan mong ipangako na hindi mo muna ako papatayin. Kinakabahang sabi ni Gilberto. Wala kang karapatang makipag-bargain sa akin. Kung kapaki-pakinabang ang impormasyong ibibigay mo, maaari kong isaalang-alang na iligtas ka. Pumayag man ako ngayon, paano kung magbago ang isip ko mamaya, anong magagawa mo? Kabanata 654 na balita ng espiritual na ugat. Nang marinig ang sinabi ni Ricardo, sumilay sa mukha ni Gilberto ang isang nakakapanghinayang ngiti. Hehe, tama ka. Kaya, mayroon ka bang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa nakatagong mundo ng pamilya Willis na sasabihin sa akin? Tanong ni Ricardo sa malalim na boses, matalas ang mga mata. Dahan-daang tumanggo si Gilberto at sinabing, oo. Ipinagpatuloy niyang sabihin kay Ricardo ang isang piraso ng impormasyong alam niya mula simula hanggang wakas. Noong nakaraan, sinabi ni Summer kay Ricardo na ang nakatagong mundo ng pamilya Willis ay sumuporta sa iba't ibang puwersa at kumpanya sa labas upang mag-ipon ng kayamanan at mang-alap ng mga mapagkukunan. Isa sa mga puwersang ito ay ang Medical Business Alliance ni Gilberto ng Coronet Delta. Sa mga pinuno ng mga puwersang ito, may mga paminsan-minsang koneksyon. Si Gilberto ay may medyo malapit na relasyon sa Quentin Banks, isang may-ari ng gambling den na nagtrabaho din para sa nakatagong mundo ng pamilya Willis. Ang pagtatayo ng gambling den na ito ay pinondohan ng Medical Business Alliance ni Gilberto. Ang may-ari, si Quentin Banks, ay tinawag na Mesosaurus. Marapat na banggitin na ang kanyang gambling den ay hindi itinayo sa lupa kundi sa isang marangyang cruise ship. Sasakay ang mga bisita sa marangyang cruise ship at magsusugal ng hindi nababahala na malantad. Ginagarantiyahan ang kaligtasan. Dahil dito, maraming mayayamang individual ang naakit na maglaro sa kanyang marangyang cruise ship.
So, ito lang ang sinasabi mo sa akin. Iminumungkahi mo ba na sirain ko ang cruise ship na ito at maging sanhi ng ilang pagkalugi sa nakatagong mundo ng pamilya Willis? Naiinip na tanong ni Ricardo matapos makinig saglit kay Gilberto. Maaaring magbigay ng kasiyahan ang pagsira sa isang marangyang cruise ship na tumulong sa pamilya Willis na makaipon ng kayamanan, ngunit hindi ito masyadong makabuluhan. Hindi, syempre hindi. Ang gusto kong sabihin ay ang Mesosaurus, ang taong iyon, ay nakadiscover ng isang isla. Ang islang iyon ay maaaring ituring na isang nakatagong paraiso. Mabilis na sabi ni Gilberto, diretso sa punto, na parabang natatakot na mawala ng pasensya si Ricardo at direktang patayin siya. Isang nakatagong paraiso. Sige na. Ipaliwanag ng detalyado. Sa wakas ay napukaw nito ang interes ni Ricardo, at sinenyasan niya si Gilberto na magpatuloy. Sumunod, ipinaliwanag ni Gilberto ang sitwasyon kay Ricardo ng detalyado. Mga isang buwan na ang nakalipas, nang si Quentin, o Mesosaurus, ang may-ari ng marangyang cruise ship, ay naglalayag sa dagat, nagkamali silang pumasok sa isang malalim na lugar. Sa oras na iyon, nawala ang kanilang mga senyales, at kasama ng nagngangalit na hangin, hindi nila makilala ang kanilang direksyon. Mabuti na lang at sa tonelada ng marangyang cruise ship, ilang araw itong naanod ng walang patutunguhan sa dagat na parang langaw na walang ulo ngunit hindi lumubog. Sa wakas, natuklasan nila ang isang isla. Ang islang ito ay matatagpuan higit sa 300 nautical miles sa silangan ng pinakasilangang gilid ng Priosia Sea at kabilang sa internasyonal na tubig. Hindi pa ito natuklasan noon, na parabang ito ay lumitaw sa manipis na hangin. Ang isla ay hindi maliit, natatakpan ng luntiang halaman, at tinitirhan ng iba't ibang mababanggas na hayop. Nang makarating si Mesosaurus at iba pa sa isla, ang mga ordinaryong tao ay walang naramdamang kakaiba, ngunit ang Mesosaurus at ang mga dalubhasang eksperto na ipinadala ng nakatagong mundo ng pamilya Willis ay may napansing kakaiba sa isla. Ang espiritual na enerhiya sa loob at paligid ng isla ay napakayaman. Pagkatapos ng karagdagang pagsisiyasat, natuklasan ni Mesosaurus at ng iba pa ang isang spiritual vein sa ilalim ng isla. Ang hindi na-claim na lupang ito ay maaaring ilarawan bilang isang nakatagong paraiso. Ito ay hindi lamang isang espiritual na ugat. Dapat maunawaan ng isang tao na sa pamamagitan ng isang espiritual na ugat, kadalasang mayroong iba't ibang makalangit na material at makalupang kayamanan at mga mapagkukunan. Sa makatuwid, iniulat ni Mesosaurus at ng iba pa ang balitang ito sa nakatagong mundo ng pamilya Willis. Natural, ang nakatagong mundo ng pamilya Willis ay nakakita ng malaking halaga sa islang ito at nagpadala na ng mga tao para kunin ito bilang kanila. Isang espiritual na ugat. Talagang makabuluhan iyon. Hinaplos ni Ricardo ang kanyang baba, kumikinang ang kanyang mga mata sa kakaibang liwanag. Hindi mo ba ako niloloko? Hindi. Ang marangyang cruise ship ng Mesosaurus ay madalas na dumadaong sa daungan sa Slough, at madalas siyang sumalubong sa akin. Personal niyang sinabi sa akin ang impormasyong ito. Sa tingin ko wala siyang dahilan para lokohin ako. Mr. Willis, isipin mo na lang. Kung ang isang nakatagong paraiso na pag-aari ng pamilya Willis ay kukunin mo, gaano ito kasiya siya? Nag-alab ang titig ni Gilberto nang magsalita ito. Tumawa ng walang pakialam si Ricardo at naisip niya, sobrang pagmamalabos mo sa akin. Sa lakas ko ngayon, wala akong kakayahang mangagaw ng pagkain sa bibig ng pamilyang Willis. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na wala akong magagawa. Hindi ko man ito maaga sa sarili ko, hindi ko hahayaang mahulog ang spiritual vein na ito sa mga kamay ng pamilya Willis. May ilang kaalaman din si Ricardo tungkol sa spiritual veins. Sa kanyang panahon sa Broken Pulse Sect, marami siyang nabasang banal na kasulatan sa silid-aklatan ng sekta at nakakuha ng kaunting pag-unawa sa mundo ng paglilinang. Sa panahong ito ng paghina ng Dharma, ang mga sinaunang puwersang militar na iyon ay umiiral sa loob ng ilang mga porma sayon. Sa mga dumi na ito, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay medyo mas mayaman kumpara sa labas ng mundo. Gayunpaman, pagkatapos ng mga henerasyon ng paglilinang, ang espiritual na enerhiya ay laging nauubos.
Sa makatuwid, ang mga sinaunang martial forces, lalo na ang mga makapangyarihan tulad ng reclusive at ancient level forces, ay umaasa sa isang spiritual vein para sa suporta. Sa ganitong paraan lamang sila makakapagbigay ng napapanatiling mapagkukunan ng paglilinang para sa kanilang mga pamilya o sekta. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang isang spiritual vein. Sa katunayan, maraming mga sinaunang martial na pamilya o sekta ang bumaba dahil sa pagkahapon ng spiritual veins. Maaaring sabihin ng isang tao na kapag mayroon kang espiritual na ugat, katumbas ito ng pagtuklas ng pundasyon para sa pagtatatag ng puwersa ng paglilinang. Mr. Willis, paano? Paano ito? Mahalaga ba ang aking impormasyon? Maaari mo bang iligtas ang aking buhay? Nang makita ang pagbabago ng ekspresyon ni Ricardo, hindi napigilan ni Gilberto ang pag-usisa at pagtatanong habang nagdadalawang isip. Alam mo ba kung gaano karaming mga eksperto mula sa reclusive na pamilyang Willis ang ipinadala sa islang iyon at anong uri ng lakas ang mayroon sila? Sa halip ay sumagot si Ricardo ng isang tanong. Hindi ako sigurado. Hindi ako cultivator, kaya wala akong konsepto sa mga bagay na ito. Nag-aalangan na sagot ni Gilberto. Kumunot ang noo ni Ricardo, matalim ang titig habang nakatitig kay Gilberto ng 10 segundo. Sa pagmamasid ni Ricardo, nakaramdam si Gilberto ng kiliti sa buong katawan. I swear to the heavens, totoo lahat ng sinabi ko. Pagkaraan ng ilang sandali, nakahandusay sa lupa si Gilberto, nanginginig, puno ng matinding takot at pagmamakaawa ang mga mata habang nakatingin kay Ricardo. Simple lang ang dahilan. Ginamit ni Ricardo ang parehong mga pamamaraan kay Gilberto gaya ng ginamit niya kay Frederick noon. Si Gilberto ay dating kaaway, hindi kaibigan. Paano siya madaling maniwala ni Ricardo? Hindi siya isang taong nagpakita ng awa sa mga kaaway. Si Ricardo ay palaging walang awa sa mga kaaway pagkatapos ng lahat. Para matiyak ang authenticity ng impormasyon ni Gilberto, walang choice si Ricardo kundi pahirapan siya ng kaunti. Totoo, ang sinabi ko, totoo lahat. Mr. Willis, naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Napangiti si Gilberto habang nauutol. Hey, ngayon ko na. Ngumiti nang walang pakialam si Ricardo. Susunod, nagsimula siyang magtanong tungkol sa iba't ibang mga detalye, kabilang ang kung paano hanapin ang Mesosaurus at kung paano sasakay sa marangyang cruise ship. Pagkaalis ni Gilberto, umupo si Ricardo sa kotse, nagmumuni-muni ng matagal. Paano niya mapipigilan ang reclusive na pamilyang Willis na makuha ang isla na may spiritual vein? Sa lakas niya ngayon, hindi niya kayang makipaglaban sa pamilya Willis. Ang pamilyang Willis ay isang nangungunang pag-iral sa reclusive realm, mas malakas kaysa sa ordinaryong reclusive forces. Ang mga matatandang tulad ng Wicked Bone ay nagtataglay ng lakas ng paunang yugto ng Nascent Soul. Kahit na ang pisikal na lakas ng kanyang asawang si Miranda ay maihahambing sa isang dalubhasa sa Nascent Soul, ayaw ni Ricardo na makipagsapalaran siya sa kanya. Kung gayon, kaninong kapangyarihan ang dapat niyang hiramin para harapin ang pamilya Willis? Sirang Paul's Sect, o ang Reverse Destiny Pavilion ni Kyrie. Sa sandaling lumitaw ang ideyang ito, agad itong ibinasura ni Ricardo. Sa kaibuturan, walang malakas na pakiramdam si Ricardo na kabilang sa Broken Pulse Sect. Kahit na nagpakita ng matinding sigasig at katapatan sina Sullivan at Kyrie. Nakita ni Ricardo ang tunay na katangian ng mga bagay. Sa huli, ang Broken Pulse Sect ay interesado lamang sa legacy na nakuha niya. At ang kanyang pagsali sa Broken Pulse Sect ay naghahanap lamang ng kanlungan. Ayaw ni Ricardo na umasa ng buo sa Broken Pulse Sect. Sa katunayan, sa kaibuturan niya, gusto niyang mapanatili ang ilang distansya mula sa kanila. Kung hindi ako aasa sa Broken Pulse Sect, kung gayon kanino ako hihiram ng kapangyarihan? Hey, binigay sa akin ni Gilberto itong impormasyon. Hindi ako papayag kung hindi ko gagawin ang isang bagay tungkol dito. Ang lakas pa nga niyang sabihin na kaibigan ang kalaban ng kalaban, pero hindi man lang niya linawin kung ilang eksperto ang ipinadala ng pamilya Willis. How dare he say that to me? Bulong ni Ricardo sa sarili, tahimik na nagrereklamo.
Pero bigla siyang may naisip. Kabanata 655 Hidden World, mga kaaway ng pamilya Willis. Oo, kaaway ng kalaban. Wala bang mga kaaway ng pamilya Willis sa Hidden World na parehong makapangyarihan? Bakit hindi ako gumamit ng kamay ng ibang tao para patayin sila? Napaisip si Ricardo, isang malamig na ngiti ang sumili sa kanyang mukha. Sa susunod na sandali, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Ricardo, bakit gabi-gabi ka na tumatawag? Anong meron? Sa kabilang dulo ng telepono ay isang kaaya-aya ngunit medyo tamad na boses ng babae. Halatang natutulog ang tao at nagising sa tawag ni Ricardo. Phoebe, natutuwa akong naabot pa kita. Nararanasan mo pa ba ang mundo? Nakangiting tanong ni Ricardo. Ang nasa kabilang dulo ay walang iba kundi si Phoebe, ang magandang dalaga ng Hotpid sect. Anong gusto mo? Ibaba ko na. Ang pag-istorbo sa matamis na panaginip ng isang tao sa kalagitnaan ng gabi, hindi ba nakakainis ito? Bagamat iniligtas ni Ricardo ang buhay ng magandang dalagang ito sa huling pagtatagpo nila sa pugad ng Malevolence, tila may hinanakit pa rin ito sa kanya. Naiinip niyang tanong. Mayroon akong isang bagay. Hey, may itatanong ako sa'yo. Nagmamadaling sagot ni Ricardo. Anong gusto mong itanong? Huwag kang mag-alala, maganda ang kalagayan ng babaeng si Savannah sa Hotpid sect. Hindi mo kailangang mag-alala sa kanya. Isang lalaking may asawa, pero nagloloko pa rin. Scum. Nanunuya si Phoebe, na likas na iniisip na nag-aalala si Ricardo sa kapakanan ni Savannah. Hindi. Hindi napigilan ni Ricardo na mapangiti at direktang nagtanong, alam mo ba ang Hidden World, ang pamilyang Willis? Ang Hidden World, ang pamilyang Willis. Siyempre, alam ko. Hindi ba ang lalaking iyon ay si Kevin mula sa pamilyang Willis? Bakit mo tinatanong ang tungkol dito? Sabi ni Phoebe. Alam mo ba kung sino ang may sama ng loob sa pamilya Willis? Isang taong makakapantay sa kanilang lakas. Tanong ni Ricardo. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Phoebe sa malalim na boses, Sun Moon Sect. Ang magandang dalaga ay hindi partikular na nagtanong kung bakit si Ricardo ay nagtatanong, nag-alinlangan sandali, at pagkatapos ay sinabi kay Ricardo. Sun Moon Sect. Ulit ni Ricardo. Oo. Ang pamilyang Willis ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Hidden World, kahit na maihahambing sa pinakamababang ranggo na sinaunang puwersa. Ang Sun Moon Sect ay parehong makapangyarihan. Ang sektang ito ay sinasabing isang sinaunang sekta noon. Gayunpaman, natuyo ang kanilang spiritual vein, na naging sanhi ng unti-unting pagbaba ng kanilang impluensya, sa kalaunan ay naging isang sekta sa Hidden World. Sila ay mga mortal na kaaway ng pamilya Willis. Paliwanag ni Phoebe. Paano ako makikipag-ugnayan sa isang tao mula sa Sun Moon Sect? Naningkit ang mga mata ni Ricardo sa tanong niya. Ang Sun Moon Sect ay may iba't ibang kumpanya sa mundo upang mag-ipon ng kayamanan at mang-alap ng mga mapagkukunan. Maaari kang makipag-ugnayan sa kanilang mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga panlabas na base. Nasaan ka ngayon? Si Phoebe, na medyo matalino, ay walang balak na makisali sa sama ng loob sa pagitan ni Ricardo at ng pamilya Willis. Paimpol niyang sinagot ang mga tanong ni Ricardo. Nasa Slockmore ako. Sabi ni Ricardo sa malalim na boses. Ang sinaunang pamilyang Willis. Lumuhad si Wicked Bone sa harap ng lalaking maputi ang kilay, nanginginig sa takot, puno ng tunay na pagkabalisa ang kanyang mukha. Bumalik ka ba mag-isa? Si Maximus, ang elder ng sinaunang pamilyang Willis, ay tumingin kay Wicked Bone ng walang ekspresyon at nagtanong. Dahil nagawang subaybayan ng Wicked Bone ang Blood Jade at mahanap ang aura ni Ricardo, sinamahan niya si Diritide upang makuha si Ricardo. Naisip nila na pagkatapos sumali ni Ricardo sa Broken Pulse Sect, si Diritide at ang iba pa ay walang pag-aalinlangan at madali siyang mahuhuli sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ilang araw ang nakalipas, natuklasan ni Maximus na ang soul card ni Diritide, na pag-aari niya, ay nabasag. Isa sa kanyang pinagkakatiwalaang mga subordinate, isang late nascent soul expert, ay nahulog.
Hindi kaya inayos ng Broken Pulse sect ang mga nangungunang eksperto para protektahan si Ricardo. Elder, pasensya na. Nabigo ako sa aking misyon. Anong nangyari kay Diritide at sa iba pa? Anong na-encounter nila? Tumpak kong ibinigay ang tukoy na lokasyon ng Ricardo sa Diritide, sa pag-aakalang ito ay isang tiyak na bagay, kaya hindi ako sumali sa aksyon. Kung alam ko lang sana ng mas maaga, I would have acted together with Diritide. Marahil ay may ilang suporta. Ilang saglit na kumislap ang tingin ni Wicked Bone habang sinisiraan nito ang sarili na may time na takot. Nang marinig ang mga salitang ito, malamig na tumikim si Maximus at sinabing, tama na ang pagpapanggap. Nahulog na si Diritide, kaya anong silbi mo para pumunta? Rest assured, this time wala akong balak sisihin ka. Kapaki-pakinabang ka pa rin sa akin. Umaasa sa iyo ang pagkuha kay Ricardo. Sa puntong ito, pinaikit ni Maximus ang kanyang mga mata at sinabing, pagkatapos sumali ni Ricardo sa Broken Pulse sect, naglakas loob siyang madaling umalis sa sekta. Ito na lang siguro ang pagkakataon ko para makuha si Ricardo at makuha ang mana. Sa pagkakataong ito, hahayaan kong sumama sa iyo si Cyan Ghost at White Demon. Walang puwang para sa pagkakamali. Makalipas ang kalahating oras. Sa isang sinaunang conference hall ng pamilya Willis, ipinatawag ni Hayden Willis, ang kasalukuyang ulo ng pamilya, ang matanda. Pagbati, ulo ng pamilya. Nagpakitang magalang si Maximus sa harap ng Mar-Angel na nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, na mukhang ganap na naiiba sa dominanti at madilim na lalaking may puting kilay. Tumango si Hayden, pagkatapos ay tumingin ng masinsinan at sabik na nagtanong, Maximus, may balita ba tungkol sa inheritor na iyon? Bro, nag-iimbestiga pa ako, ngunit nahihiya akong sabihin na wala pa akong nakikitang partikular na impormasyon. Humihingi ng tawad si Maximus. Wala pa rin. Ang tagapagmana na ito ay nauugnay sa muling pagkabuhay ng Dragon Ancestor, at ito ay nauugnay sa paghina at kasaganaan ng ating sinaunang pamilyang Willis. Bakas sa mukha ni Hayden ang pagkadismaya. Alam ko. Gagawin ko ang aking makakaya. Tumango si Maximus. May lead ka ba? Nag-iba ang tono ni Hayden habang nagtatanong. Sa pagtingin sa matanda ng pamilya sa harap niya, isang kislap ng pananaw ang sumilay sa kanyang mga mata. Oo. Nang mawala si Nicholas, na umalis sa pamilya ilang taon na ang nakalilipas, dala niya ang isang ancestral jade pendant. Ngayong nakuha na ang mana, malaki ang posibilidad na may kaugnayan ito kay Nicholas o sa kanyang mga inapo. Nag-iimbestiga ako sa direksyong ito. Sabi ni Maximus. Tumango si Hayden, pagkatapos ay isang pahiwatig ng pagiging komplikado ang lumitaw sa kanyang mga mata. Noon, ang pamilya ay may utang na loob kay Nicholas. Enough said. Hanapin ang tagapagmana sa lalong madaling panahon at ipaalam sa akin kapag may anumang balita. Oo. Sagot ni Maximus. Pagkalabas ng conference hall, hindi mahuhulaan ang ekspresyon ni Maximus. Sa ngayon, hindi dapat malaman ng padre de pamilya ang pagkakaroon ng Ricardo. Tanging Wicked Bone, kasama ang nakatagong pamilyang Willis, ang nakakaalam. Ang pag-uusap sa ulo ng pamilya ngayon ay nagparamdam na kay Maximus ng pressure. Dapat niyang ipadala si Cyan Ghost at White Demon with Wicked Bone para makuha agad si Ricardo. Kung hindi, hindi siya sigurado kung hanggang kailan niya ito maitatago. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang hindi niya alam ay pagkatapos niyang umalis, umupo doon si Hayden na bahagyang kumikinang ang mga mata. Sa ilang mga punto, isang maliksi na figure ang lumitaw sa tabi ng ulo ng pamilya Willis. Lolo. Ang Kat-Anji tanging dalaga ay yamakap sa leeg ni Hayden mula sa likuran at matamis na tinawag. Violet, ano sa tingin mo? Indulgent na tanong ni Hayden. Lolo, sa tingin ko ay may itinatago sa iyo ang matanda. Nakangiting sabi ng dalaga si Violet. Hehe, hindi pa kami nagkakasama ni Maximus. Kilala ko ito. Ngunit ang bagay na ito ay may kinalaman sa muling pagkabuhay ng Dragon Ancestor at ang pagbangon at pagbagsak ng pamilya. Makikialam din kaya siya? Wika ni Hayden sa malalim na boses. Sino ang nakakaalam?
Lolo, sa iyong posisyon bilang ulo ng pamilya, natural mong isinasaalang-alang ang kasaganaan at paghina ng buong pamilya. Pero ang iba, hindi natuloy ang dalaga. Na may isang pilit na ngiti, umiling si Hayden at, pagkatapos ng ilang pagbabago ng ekspresyon sa kanyang mukha, ay naglabas ng isang kristal na kasing laki ng palad ng isang sanggol mula sa kanyang bulsa. Violet, iwan mo ang pamilya at lumabas para mamasyal. Ang piraso na ito ay isang dragon scale na kinuha mula sa bangkay ng dragon ancestor. Kapag nakuha ng inheritor ang mana, ang kaluluwa ng dragon ancestor ay nasa loob niya. Gamit ang dragon scale na ito, maaari mong maramdaman ang aura ng kaluluwa ng dragon ancestor at mahanap ang tagapagmana. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang gawaing ito. Inabot ni Hayden ang dragon scale sa dalaga. Nang marinig ito, agad na nagliwanag ang magagandang mata ng dalaga, at bakas sa mukha nito ang pananabik. Magaling! Talagang tatapusin ko ang misyon, hihihi. Mula pagkabata hanggang ngayon, lumaki siya sa loob ng pamilya at hindi kailanman umalis sa teritoryo ng pamilya. Puno siya ng kuryosidad at pananabik sa labas ng mundo. Nang marinig niyang makakalabas na siya, agad na lumiwanag ang mukha ng dalaga sa pagkasabik. Nang makita ang reaksyon ng apo, hindi napigilan ni Hayden na umiling. Violet, mag-ingat ka. Maliban na lang kung makatagpo ka ng kaparehong sinaunang antas sa labas, huwag mong gamitin ang iyong tunay na enerhiya, o baka maakit mo ang atensyon ng Order Warden. Alam ko. Mapaglarong inilabas ng dalaga ang kanyang dila at tumugon.